Isipin mo ito ngayon pa lang. Paano kung ang dahilan kung bakit hirap kang yumaman ay hindi kakulangan sa pera kundi kakulangan sa kaalaman? Paano kung buong buhay mo ay sinunod mo ang maling rules pagdating sa pera? Sa loob lamang ng ilang minuto, malalaman mo kung bakit paulit-ulit kang nagtatrabaho pero hindi umaangat ang buhay mo. Hindi ito tungkol sa swerte o taas ng sahod. Ito ay tungkol sa mga lihim na money rules na hindi kailanman itinuro sa atin. Maraming tao ang marunong mag-ipon pero hindi marunong magpalago ng pera. Maraming may diploma pero walang malinaw na financial direction. Sa eskwelahan tinuruan tayong mag-memorize, sumunod at maghanap ng trabaho pero hindi nila itinuro kung paano kontrolin ang gastos, gumawa ng pera at protektahan ang kinikita. Dito nagsisimula ang malaking agwat ng may alam at nang umaasa lang sa sweldo. Kung ikaw ay pagod na sa kakatrabaho pero pakiramdam mo ay wala ka pa ring nararating, makinig ka ng mabuti. Kung gusto mong maintindihan kung paano mag-isip ang mga taong marunong humawak ng pera, nasa tamang video ka. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat rule na maririnig mo ay maaring magbago ng direksyon ng iyong financial future. Kaya siguraduhin tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Hindi lahat ng payo tungkol sa pera ay bagay sa mga Pilipino. May mga financial advice na maganda sa libro pero hindi gumagana sa totoong buhay. Ang pag-uusapan natin dito ay base sa realidad ng pamilyang Pilipino. May responsibilidad, may utang, may pangarap, at may limitadong oportunidad. Pero sa kabila nito, may paraan pa rin para umasenso kung alam mo ang tamang galaw. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 money rules na hindi itinuro sa school. Ito ang mga patakaran na sinusunod ng mga taong tahimik pero tuloy-tuloy ang yaman. Hindi ito mabilis ang yaman, kundi pang matagalang pagbabago ng mindset. Kapag naintindihan mo ito, iba na ang magiging tingin mo sa pera at negosyo. Simulan na natin at alamin kung alin sa mga rules na ito ang matagal mo nang dapat nalalaman. Number 1. Unahin ang cash flow bago ang yabang. Ang unang money rule na hindi kailanman itinuro sa school ay ang tunay na kahalagahan ng cash flow sa araw-araw na buhay. Maraming Pilipino ang inuuna, ang pagpapakitang successful kaysa sa pag-ayos ng totoong kalagayan ng kanilang pera. Bumibili ng mamahaling cellphone, sasakyan o gamit kahit hindi pa stable ang buwanang kinikita. Sa panlabas ay mukhang maayos ang buhay, pero sa likod nito ay puro utang at bayarin ang iniisip. Ang totoong sukatan ng galing sa pera ay hindi kung ano ang suot mo kundi kung may natitira sa iyo buwan-buwan. Hindi sapat na mataas ang sahod kung wala namang malinaw na kontrol sa pagpasok at paglabas ng pera. Maraming tao ang kumikita ng malaki pero palaging nagtataka kung bakit walang naiipon. Ito ay dahil walang malinaw na sistema kung saan napupunta ang bawat pisong kinikita. Ang cash flow ay ang galaw ng pera papasok at palabas ng iyong buhay pinansyal. Kapag mas mabilis ang paglabas ng pera kaysa sa pagpasok nito, tiyak na mauuwi ito sa problema. Sa school tinuruan tayong magsumikap para kumita, pero hindi tinuruan kung paano pangalagaan ang kinita. Hindi itinuro kung paano mag-budget ng maayos at may disiplina. Hindi rin itinuro na ang ipon ay dapat inuuna bago ang gastos, kaya karamihan ay nasanay na gastusin muna ang pera bago isipin ang kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit isang biglaang problema lang ay sapat na para masira ang buong finances. Ang mga taong mahusay humawak ng pera ay inuuna muna ang cash flow bago ang luho at porma. Sinisiguro muna nila na may sapat na ipon at buffer bago mag-upgrade ng lifestyle. Hindi sila bumibili dahil lang may extra o dahil uso ang isang bagay. Lagi nilang iniisip kung ang gagastusin ay makakatulong ba sa paglago ng pera o dagdag pabigat lang. Dahil dito, mas kalmado sila at mas handa sa anumang financial challenge. Kung gusto mong umangat sa buhay, kailangan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pera. Hindi lahat ng kaya mong bilhin ngayon ay kailangan mo talagang bilhin. Ang pera ay isang kasangkapan na dapat ginagamit ng may malinaw na layunin. Kapag natutunan mong kontrolin ang cash flow mo, ikaw ang masusunod at hindi ang pera ang magdidikta. At dito nagsisimula ang matibay at pangmatagalang financial freedom. Number 2, ipon muna bago gastos.
Ang ikalawang money rule na hindi kailanman itinuro sa school ay ang disiplina ng pag-iipon bago pa man magsimulang gumastos. Karamihan sa mga Pilipino ay nag-iipon lamang kung may sobra pa sa sweldo matapos ang lahat ng bayarin. Ang problema, kadalasan ay nauuna ang luho, emosyon at bigla ang gastos, kaya halos wala talagang natitira. Dahil dito, ang ipon ay nagiging aksidente, imbes na isang malinaw na plano sa buhay. Kung hindi mo uunahin ang sarili mong kinabukasan sa pera, walang ibang taong gagawa nito para sa iyo. Maraming tao ang nagsasabi na mag-iipon sila kapag mas malaki na ang kanilang kinikita, pero ang katotohanan, kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit na halaga ngayon, mas lalo kang mahihirapan sa mas malaking pera sa hinaharap. Ang ugali at disiplina sa pera ay mas mahalaga kaysa sa laki ng sweldo o negosyo. Kung sanay kang ubusin ang kinikita mo ngayon, pareho lang ang mangyayari kahit tumaas pa ang iyong income. Ang tamang financial habits ay kailangang buuin habang maliit pa ang perang hawak mo. Sa school, tinuruan tayong gumawa ng budget pagkatapos ng lahat ng gastos. Hindi itinuro na dapat may nakalaan agad na porsyento para sa ipon sa mismong araw ng sahod. Ang pag-iipon ay hindi tira-tira, kundi isang sadyang desisyon na inuulit buwan-buwan. Kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy, ay mas malakas kaysa malaking ipon na minsan lang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay tahimik pero laging handa kapag may bigla ang emergency. Ang mga taong financially stable ay tinatrato ang ipon na parang isang obligadong bayarin. Automatic nilang hinihiwalay ang ipon bago pa man maglaan para sa luho o pansariling gastos. Hindi sila umaasa sa kung ano ang matitira sa katapusan ng buwan. Alam nila na ang ipon ang pundasyon ng seguridad, kapayapaan ng isip at kalayaan sa desisyon. Kapag may ipon, mas malinaw ang pag-iisip at mas kaunti ang stress sa araw-araw na buhay. Kung gusto mong tunay na umasenso, kailangan mong baguhin ang nakasanayang sistema ng pera sa buhay mo. Simulan mong ituring ang ipon bilang priority at hindi lang opsyon kapag may sobra. Hindi mo kailangang mag-ipon ng malaki agad, basta magsimula ka ngayon kahit maliit. Ang mahalaga ay may malinaw na direksyon ang bawat perang pumapasok sa iyong kamay. At kapag nasanay kang mag-ipon muna bago gumastos, unti-unti mong makikita ang malaking pagbabago sa iyong financial life. Number 3. Hindi lahat ng utang ay masama pero karamihan ay delikado. Ang ikatlong money rule na hindi kailanman itinuro sa school ay ang tamang pag-unawa sa utang at sa tunay nitong epekto sa buhay pinansyal. Maraming Pilipino ang natatakot sa utang, pero mas marami ang nalulubog dito dahil sa kakulangan ng kaalaman at disiplina. Ang utang ay hindi agad masama kung ito ay ginagamit ng may malinaw na layunin at maayos na plano. Nagiging seryosong problema ang utang kapag ginagamit ito para sa luho at pansamantalang kasiyahan. Kapag inutang mo ang mga bagay na hindi naman kumikita, ikaw rin ang magbabayad ng pagod at stress sa bandang huli. Sa school, tinuruan tayong umiwas sa utang, pero hindi itinuro kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Hindi ipinaliwanag ang malinaw na pagkakaiba ng utang na nakakatulong sa pag-asenso at utang na sumisira ng kinabukasan. Maraming tao ang umutang para lang magmukhang successful sa paningin ng iba, kahit hindi pa handa ang kanilang kita. Credit card, online loans at installment plans ang naging mabilis na solusyon pero mabagal at masakit na problema. Unti-unti nitong kinakain ang buwan ng sweldo hanggang sa wala nang natitira para sa ipon at pangarap. Ang mabuting utang ay ginagamit para mag-aral, magnegosyo, o mag-invest sa mga bagay na may malinaw na balik. Ito ay utang na may malinaw na plano kung paano kikita at paano babayaran nang hindi nasasakripisyo ang pang-araw-araw na buhay. Hindi ito desisyong minamadali at hindi emosyon ang basehan ng pagkuha. May malinaw na numero, kalkulasyon, at realistic na inaasahan sa resulta. Sa ganitong paraan, ang utang ay nagiging kasangkapan sa pag-asenso at hindi tanikala sa buong buhay. Samantalang ang masamang utang ay kadalasang ginagamit para sa luho at instant na kasiyahan. Ito ang utang na kinukuha dahil naiinggit sa iba o dahil gustong makasabay sa uso at lifestyle. Walang malinaw na plano kung paano ito babayaran maliban sa pag-asa sa susunod na sweldo. Kapag dumating na ang bayarin, saka palang nararamdaman ang bigat at pagsisisi. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng matagal
pero parang walang nararating sa buhay. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong maging mas matalino at mas maingat sa paghawak ng utang. Tanungin mo muna ang sarili mo kung ang uutangin mo ba ay makakatulong sa paglago ng kita mo sa hinaharap. Huwag mong gawing normal ang pag-utang para lang mabuhay ng mas mataas kaysa sa tunay mong kakayahan. Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming biniling gamit, kundi yung may kontrol sa sariling desisyon. Kapag natutunan mong gamitin ang utang sa tamang paraan, mas hawak mo ang direksyon ng iyong financial future. Number 4. Ang oras ay mas mahalaga kaysa pera. Ang ika-4 na money rule na hindi kailanman itinuro sa school ay ang tunay na halaga ng oras pagdating sa pera, trabaho at negosyo. Maraming Pilipino ang inuubos ang halos buong oras ng kanilang buhay kapalit ng maliit at hindi lumalaking kita. Sana'y tayong magtrabaho ng mahaba at mapagod ng sobra pero bihirang itanong kung sulit pa ang kapalit nito. Ang oras ay may hangganan at hindi nadadagdagan kahit gaano ka pa magsumikap, samantalang ang pera ay maaring kitain muli kapag may tamang kaalaman at diskarte. Sa school tinuruan tayong pumasok sa oras, sumunod sa schedule, at magtrabaho ng matagal para sa sahod. Hindi itinuro kung paano gamitin ang oras para lumikha ng mas malaking halaga at mas mataas na income. Maraming tao ang nagtatrabaho araw-araw, pero pareho pa rin ang kinikita. Kahit lumipas na ang maraming taon, ito ay dahil hindi nila pinahahalagahan ang pagtaas ng value ng kanilang oras at kakayahan. Ang mas mahalagang tanong ay, kung ang ginagawa mo ba ngayon ay may bayad din sa hinaharap? Ang mga taong may alam sa pera ay laging iniisip kung paano palalaguin ang kita nang hindi dinadagdagan ang oras ng trabaho. Nag-i-invest sila sa skills, systems at negosyo na pwedeng kumita kahit hindi sila palaging present. Mas pinipili nila ang matalinong diskarte kaysa sa sobrang pagod na walang malinaw na direksyon. Hindi nila ipinagpapalit ang buong oras sa maliit na kita. Kung may mas epektibong paraan, ito ang dahilan kung bakit may mga taong maagang nagkakaroon ng kalayaan sa oras at buhay. Maraming Pilipino ang natatakot sumubok ng bagong paraan ng pagkita. Dahil sa takot magkamali at mawalan ng seguridad, mas pinipili ang sigurado kahit maliit ang kita at walang malinaw na paglago. Pero habang tumatagal, mas mahal ang binabayaran mo dahil unti-unting nasasayang ang oras. Ang takot ay tahimik na kumakain ng mga oportunidad na sana ay nagdala ng pagbabago. Sa huli, hindi kakulangan sa pera ang pumipigil sa pag-asenso, kundi kakulangan sa tapang na mag-try. Kung gusto mong tunay na umasenso, kailangan mong igalang ang oras mo tulad ng paggalang mo sa pera. Simulan mong suriin kung saan talaga napupunta ang oras mo araw-araw at linggo-linggo. Alamin mo kung alin ang nagbibigay ng resulta at alin ang paulit-ulit lang na walang silbi. Kapag natutunan mong gamitin ang oras sa mga bagay na may pangmatagalang balik, mas bibilis ang pag-unlad. Kapag hawak mo na ang oras mo, mas hawak mo na rin ang direksyon ng iyong buhay at kinabukasan. Number 5. Mindset ang tunay na puhunan sa pera. Ang ika-5 money rule na hindi kailanman itinuro sa school ay ang napakalaking papel ng mindset pagdating sa pera, negosyo at pag-asenso sa buhay. Maraming Pilipino ang may kakayahan, sipag at talino, pero limitado ang paniniwala tungkol sa yaman at tagumpay. Lumaki tayong paulit-ulit na naririnig na mahirap yumaman at para lang ito sa ilang mapalad. Dahil sa ganitong kaisipan, marami ang hindi man lang sumusubok kahit may pagkakataon sa harap nila. Ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, ang tahimik na nagdidikta ng lahat ng desisyon mo araw-araw. Sa school tinuruan tayong sumunod sa sistema, mag-aral ng mabuti, at huwag masyadong magtanong. Hindi tinuruan na mag-isip ng mas malaki, mas malayo at mas malalim pagdating sa pera. Maraming tao ang kontento na sa maliit na kita dahil iyon ang nakasanayang paniniwala. Kapag maliit ang mindset, maliit din ang magiging resulta sa trabaho, negosyo at investments. Hindi ka kailanman lalampas sa limitasyong itinakda mismo ng sarili mong isip. Ang mga taong umaasenso ay may mindset na bukas sa pagkatuto at handang magbago kapag kailangan. Hindi sila natatakot magkamali dahil alam nilang ang pagkakamali ay bahagi ng pag-unlad. Sa halip na sumuko, ginagamit nila ang bawat pagkatalo bilang leksyon at karanasan. Kapag may problema, mas pinipili nilang mag-adjust kaysa magreklamo. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis silang umaangat kumpara sa mga taong takot sumubok.
Maraming Pilipino ang mas pinipili ang comfort kaysa sa growth at pagbabago. Mas gusto ang sigurado kahit alam nilang walang malinaw na progreso sa kinabukasan. Pero ang comfort zone ay parang tahimik na kulungan na pumipigil sa pag-asenso. Habang nananatili ka ron, nananatili rin ang resulta mo sa pera at buhay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa desisyong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung gusto mong yumaman at umasenso, magsisimula ito sa loob at hindi agad sa bulsa. Palitan mo ang mga lumang paniniwala na humihila sa iyo pababa at naglilimita sa potensyal mo. Pag-invest ka sa kaalaman, skills, at tamang impluensya na magpapalawak ng pananaw mo. Kapag lumawak ang isip mo, mas dumarami rin ang nakikita mong oportunidad sa paligid. At kapag nagbago ang mindset mo sa pera, unti-unti ring magbabago ang direksyon ng buong buhay mo. Ang 5 money rules na narinig mo ay hindi lang impormasyon kundi mga prinsipyo na pwedeng magbago ng direksyon ng iyong kinabukasan. Maraming tao ang nakinig, pero kakaunti lang ang tunay na kumikilos. Ang tanong sa ngayon ay kung alin ka sa kanila. Dito nagsisimula ang tunay na hamon. Pagkatapos mong mapanood ang video na ito, hindi mo kailangang maging perpekto sa pera para magsimula. Ang mahalaga ay mulat ka na ngayon sa mga pagkakamaling paulit-ulit na ginagawa ng karamihan. Sa sandaling maintindihan mo ang mga rules na ito, hindi ka na basta-basta babalik sa lumang gawi. Mas magiging maingat ka sa desisyon at mas malinaw ang direksyon ng bawat hakbang. Ang kaalaman ay nagiging kapangyarihan lang kapag ito ay inaaksyonan. Kung may isang rule na pinakatumama sa iyo, doon ka magsimula. Hindi mo kailangang gawin lahat agad sabay-sabay. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa araw-araw ay mas malakas kaysa sa isang malaking desisyon na hindi natutuloy. Unti-unti, mapapansin mong nagbabago ang relasyon mo sa pera at kasabay nito, nagbabago rin ang kalidad ng buhay mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay malaking tulong para mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito. Mas marami tayong matutulungan na Pilipino na maging mas mulat at responsable sa pera. At habang lumalago ang komunidad, mas lumalakas ang kaalaman na ating pinagsasaluhan. Magkasama nating binubuo ang mas matibay na financial future. Tandaan mo palagi na ang pera ay kasangkapan at hindi dapat maging amo ng buhay mo. Ikaw ang may kontrol sa desisyon, hindi ang takot o nakasanayan. Sa bawat araw na pinipili mong maging mas matalino sa pera, mas lumalapit ka sa tunay na kalayaan. Hindi ito madali, pero posible para sa taong handang matuto at kumilos. Hanggang sa susunod na video, ituloy mo lang ang pag-build ng buhay na hindi lang sapat kundi tunay na maunlad.